So mga kababayan, tayo ganito lang ha. Alam mo, sinasabi ni Llamas na minamaliit niya. Titingnan natin ngayong mga araw na ito kasi itong araw na ito yan eh. Magkakaroon po talaga ng matinding rally at alam mo, ito sabi ko nga ho sa inyo, wala hong kulay ito. So, sana ho, suportahan natin. Ako, sabi ko nga ho sa inyo, if I would insist, I mean, hindi, pangit pakinggan. Wait. Ayoko sabihin naman ganun. Hindi, ibig ko sabihin, mga kababayan, ako, pupunta ako doon, not as a political blogger, not as a Duterte supporter. I will go and support. Tama na. Tangina, kawawa na bayan natin. Tingnan nyo yung presyo ng bilihin. Tingnan ninyo yung baha na nakakamatay na. Tingnan ninyo yung taas ng presyo ng dolyar. Akala ninyo nakakatuwa, hindi nakakatuwa yun. Bakit? Mag-aangkat tayo ng krudo, ang taas-taas ng babayaran natin. At dahil dyan, ang tataas lahat ng bilihin, hindi na ho ito tama. Droga kaliwat kanan na. Napabayaan na talaga ni Marcos. Whether you like it or not, you cannot deny that fact. Ito na lang eh. Ito, tanong ko sa mga pingtae ha. Tanong ko din sa inyo mga kababayan. Dalawa lang ito. Huwag kang pumunta dahil mas maganda ang buhay ngayon kay Marcos. O pumunta ka dahil ayaw mo na. Kailangan na matigil ang lahat ng katarantaduhan sa gobyerno. Kailangan nang matigil ang korupsyon. Ipahayag mo ito legally, peacefully. Ipahayag mo ito. Ipakita mo sa rally. Peacefully and legally. Dapat po within the bounds of the law. Diyan tayo. Ilabas lang natin ang saloobin natin, yung galit natin sa gobyerno. Mali na to. Magbago kayo, ayusin nyo. Mali yan. Kung ako nga, sisigaw ko talaga dyan, Marcos resign eh. Mag-resign ka na. Hindi mo kaya. Ganun lang kasimple. Hindi mo kaya ang pamunuan ng tama ang bayan natin. Dalawa lang eh. Mabuti ba ang buhay natin ngayon o mas masama? Kung mabuti, huwag kayong pumunta dyan. Kung mas masaya kayo ngayon, mas matagumpay ang negosyo nyo, huwag kayong pumunta. Pero kung mas lalong pumangit ang buhay ninyo, mas nasira ang komunidad ninyo, pumunta kayo. Support. Not the Dutertes, not the INC, not anyone, but just go there and tell the people, hindi na tama ito. Tell the government, hindi na tama ito. Yun lamang po. Maraming salamat po. Magkita-kita Pero bago tayo. po mangyari ang mga ganyang klaseng usapan, ulitin lang po natin mga kababayan, baka naman pwede mag-subscribe na po kayo kasi sa mga nanonood, 52% hindi nakasubscribe. Pero alam nyo nakita ko yung statistics medyo umaangat na po ito. Marami na po ang nanonood na nakasubscribe. Pero kung maaari pa, yung iba pa, yung remaining na nanonood, baka naman pwede tayo mag-subscribe. Okay. Ito na nga, pag-usapan na po natin yung... May utos to si Romualdez. Na siya mismo nagsabi, nakawin ko ito. Walang ganun eh. O siya mag-insert. Hindi. Parang kinukonfirm lang niya kay Romualdez. Tinanong lang niya kay Romualdez, anong gagawin natin? Wala tayong magagawa. Yan ang hari. Yan ang utos ng hari. Parang ganun lang. Para bagang nagsabi sa akin ng taga-balumbalunan, sabi niya, meron na kasing bangayan. So ang paglabas ni Zaldico, ayan ay Romualdez Zaldico versus Marcos. Para malinis si Romualdez at ang talagang idiin na ngayon si Marcos. For whatever fucking reason is. I don't care kung magbangayan sila, mag-away sila. But one thing is true. Tama yung sinabi ni Gutesa na nagdi-deliver ng mali-maleta. At sabi nga ni VP Sara Duterte, it is not odd for Romualdez about mali-maleta. Kasi nasangkot na daw, di umano, itong si Romualdez, dyan sa Delaware, sa Amerika, na maleta rin doon sa Okada. Diba? Na issue. Kaya sabi nga ni VP Sara Duterte, hindi yan masasabi mong imposible. Kasi may nasangkutan na si Romualdez na mali-maleta din. Yun ang isang importante sa akin. Hindi ako naniniwala sa 100% na sinasabi ni Zaldico na wala siyang natanggap, na kinonfirm lang niya kay Romualdez. Hindi ako naniniwala doon. Ito'y sit-in. Ito'y pinag-usapan. Alam mo yun, 3 kayong nag-usap-usap dyan. Hindi ako naniniwala na inutusan lang kayo. Diba? Hindi ako naniniwala. 3 kayo dyan at pinagplanuhan yan. Sa tingin ko, opinion ko ito. I can be wrong, but it is my opinion na sa tingin ko, ganun na nangyari. Nag-usap-usap kayong 3, ngayon na nagkakabukingan na, kanya-kanya na kayong laglagan.
Kasi gano'n naman talaga eh. Sabi nga nila, pwede ba yun? Yung magpinsan, maglaglagan? Aba, subukan ninyo malunod. Eh, subukan ninyo. Subukan nyo na malunod. Kahit siguro yung jowa ninyo o yung kabit ninyo, pareho kayo nalulunod, baka tungtungan mo yun eh, hanggang malunod na yun eh. Iligtas mo lang yung sarili mo. Ganun ang ano, yan ang tinatawag na survival instinct ng tao. Kahit sino pa, basta mag-survive siya. Kahit magulang niya pa yon, basta mag-survive siya, gagawin niya. Yan ang survival instinct ng human being. So, ano ba naman to? Sa tingin nyo, may moral pa ito mga to? Hindi ko aanuhin yan kasi pinsang ko yan. Wala nang ganyan-ganyan yan. Pera-pera na to, Brad. At saka, ang usap dito, yung himas-rehas na. Nanakot na eh. Nanakot niya isang Rimulya. Sinabi niya, prepared na sa inyo itong kulungan nyo, ha? Di ba? Prepare na to. May banat pa si Marcos na, marami magpapasko sa bilangguan. Nagdilang anghilang walang niya. Mukhang siya yun. Di ba? But still, yun yung sinasabi natin eh. Maybe it's not 100% the truth. Pero ito yung fact na hindi mo maaalis. Ano yon? Halimbawa, ito. Ipapakita ko sa inyo. Ito. Anong kulay nito? Puti. It's a fact. Okay? Kahit anong paliwanag mo, puti yan. Pwede mo sabihin, dirty white yan. Mashed potato yan. Ano mashed potato? Hindi nyo alam yun? Potato at saka mashed potato. Ha? Ano yun? Potato? Hindi. Potato, mashed potato. Corny mo ba? Mayayop ka. Gago! Ang ibig ko lamang sabihin, hindi nyo pwedeng baguhin ang fact na ito'y kulay puti. Okay? Pwede mong i-argue na, hindi, ano yan eh, medyo dirty white yan. Hindi, ano yan, ibang klaseng white yan, glossy white yan. Hindi, matte white yan. Pwede mong i-argue yan, pero hindi mo maaalis na kulay puti ito. Nangigets nyo? Ano ibig ko na sabihin? Ganito lang kasimple. Kung sino man na may kasalanan doon sa tatlong hindot na yun, hindi mo maaalis na may korupsyon na nangyari noong 2025. Actually, hindi lang 100 billion eh. Kasi kung papansinin ninyo, di ba, like yung sa PhilHealth, yung binawas doon, tinanggal doon, yung ilang eskwelahan lang ang nagawa, ibig sabihin, this is the most corrupt budget. It's a fact. And it's also a fact that the chairman is Zaldico, the chairman of the appropriation. It's also a fact that Speaker Romualdez is the speaker at that time where there is the most corrupt budget. And it's also a fact na pinirmahan ni Marcos yan. So kahit pagbali-baligtarin natin ang eksena, sino ang mas guilty, sino ang mas corrupt, sino ang mas kayong tatlong leader ang naandyan. Kayo ang tatlong leader na nagpabaya kaya nagkaroon ng korupsyon sa Pilipinas. It doesn't matter kung sino mas corrupt sa inyo. Nagigets nyo? Hindi rin importante kung meron bang korupsyon kayong ginawa o wala. Ang importante, nagkaroon ng korupsyon at pinabayaan ninyo sa leadership ninyo. Kaya burahin na natin yung kayo yung nagnakaw, kayo yung nag-insert, kayo yung na-delivera ng maleta. Tanggalin na natin yun. Hindi kayo yun. Halimbawa, hindi kayong tatlo yun. Still, under your leadership, nangyari ang most corrupt budget. And it's a fact. And because of that, endgame na. Gago! Kaya nga ako nabibwisit doon sa mga pingtae at saka mga komunista. Mga teroristang komunistang makakaliwa. Kasi ang pinag-uusapan natin dito, it's the corruption. No matter what who's going to benefit the removal of Marcos, it's the fucking corruption that it has to be removed in our country. Alam nyo yun. Pero dahil sa politika ninyo, nawala yung bayag ninyo. Bumabaluktot kayo. Sinisiraan nyo yung rally ng iglesia, sinisiraan ninyo yung rally sa EDSA. Kaya nakakabuisit eh. Akin, wala. Ako nga, naisip ko lang to ha. Naisip ko lang. Hindi ko sinabing gusto ko. Hindi ko rin sinabing gagawin ni VP Sara. Pero ako, kunwari lang, halimbawa ako yung Vice President. Hindi totoo to ha. Halimbawa ako yung Vice President. Hindi ko sinasabing dapat gawin ni Sara to ha. Kunwari lang ako yung Vice President, I will resign. To show my sincerity
na, okay, ayaw nyo ako. Okay, baba ako. Pero let's jail the president. Hindi, ako para sa akin po ito, hindi ko sinasabing yun ba ang tama o yun ba ang kailangan gawin ni VP Sara Duterte. Kasi may mga bagay akong hindi alam na alam niya at kung ano yung mas magandang mas makakabuti sa ating bansa. At may tiwala ako kay VP Sara Duterte. Merong kwento si Boss Dada. Panoorin nyo mamaya. Basta. Pinanood nyo ba yung Vox Populi? May kwento si Boss Dada doon na matindi about VP Sara Duterte. And VP Sara Duterte must be the next president kung gusto ninyong bumangon ng bansa natin. Pero gayon pa man, para sa akin, ko yun resign ako. Para lang sige. Sigaw tayong lahat ng Marcos resign. Mag-resign na ako ngayon. Kung talagang korupsyon ang issue ninyo o baka nabayaran lang kayo ni Marcos. Or baka nakikinabang kayo sa korupsyon. Hindi, kasi ganyan ang tandaan ninyo, ang mga dilaw may ganyang history. Ang mga dilaw, hindi naman talaga sila tunay na yung para sa bayan. Huwag kayo maniwala dyan sa mga hindot na yan. Lalong-lalo na yung mga teroristang komunista na yan. Huwag kayo maniniwala dyan. Puro sinungaling yung mga animal na yan. Kaya hindi ako naniniwala na sa panawagan nila, hindi ako naniniwala. Mga corrupt din yung mga hindot na yan. Nagkataon lang, hindi sila nabigyan ng todo-todo. Kaya, alam mo na, sigaw-sigaw sila dito ng ikulong na yan, mga kulangot. Totoo. Syempre, tatanga-tanga naman yung mga Gen Z. Anong alam niyan? Yung mga Gen Z na yan, tanungin mo kung anong issue, ipaliwanag mo sa kanila yung NEP and BICAM. Wala, hindi nila maintindihan yan. Kasi yung alam lang niya, mag-TikTok, mag-Starbucks. Wala naman masama sa Starbucks, marami kasi sa mga Gen Z ngayon, yung nila, yung karunungan nila, nakikiuso, nakikigeng-geng lang. Pag pinaliwanag mo ng issue, aanga na. Pero naniniwala ako, yung mga Gen Z pa-social na sinasabi ko, marami pa rin kabataan. Kasi maraming kabataan na umatin ng INC na rally, na alam nila. Kaya nga alam mo, mas may tiwala ako kasi nakapunta ako sa rally dyan ng INC itong nakaraan, yung milyon-milyon. Nakapunta ako dyan at nakita ko talaga, natanong ko yung mga tao, alam nila ang dahilan kung bakit sila naandun. Tanungin mo yung mga kasama ng mga komunista, walang alam yung mga yan. Maniwala kayo. Pakinggan natin to Sorry. You made mention kanina of the timing is Sorry. Ito pala. you made mention kanina of Ano ba to? Wait. mabigat ang mga binitawan ni Saldico, pero Ayan. anong pagtitimbang mo dun sa mga binitawan niya? Among them, of course, 100 billion in insertions by the President himself, the source of the NEP to begin with, and yung kickbacks by the President. Well, una ay hindi natin dapat i-outright i-reject yung testimony ni Saldico. Diba? Dahil very dramatic yung kanyang pagsulpot. Pero at the same time, hindi na natin kaagad dapat tanggapin en toto yung kanyang sinabi. Dahil medyo may mga sinabi siya na medyo weird lang ng konti. No, konti lang. Halimbawa, ngayon lang ako nakakita ng presidente na gagawa ng insertions sa sarili niyang budget. Diyan pa lang, meron ka ng problema sa statement mo, Llamas Ngayon lang ako nakakita ng presidente na ilalagay niya insertion through BICAM, hindi sa sarili niya. Ngayon din lang ako nakakita ng presidente ngumingiwi. If you know what I mean. Ngayon lang din ako nakakita ng presidenteng wala namang ginawa, nanalo. Hindi nga maayos yung Ilocos Norte. Ngayon lang din ako nakakita ng presidenteng kahit yung ama niya, hindi bilib sa kanya. But it doesn't mean hindi niya kayang gawin yun. Ibig sabihin, ikaw na gumawa ng budget, pinasok mo na in the first hand, di ba? yung ganong insertions. Rather than, hihingi ka ng insertions sa BICAM na basically sole prerogative ng legislators. Hoy, TV5! Kita nyo may ini-interview na po programa. Kumakatawa naman kayo. Gago! Napaka-unprofessional ninyo Sama na ugali, no?
Okay. Bok, teka. Sino tumatawa? Nagtatawanan yung argument mo siguro. Katawa-tawa kasi. Hindi. The latter is unrelated. Pero ganito mo, the assertion that there were kickbacks on the part, I get what you mean about the budget insertions kasi nga the NEP was sourced, of course, from Malacanang. Yes. Yun ang origin eh. And you're very familiar with the budget process because you were in Malacanang before. Pero dito mo lang ipasok kung may mga gusto kang gawin, whether yan ay legitimate or not, doon mo na ipasok. Eh di na buking. Naturing ang matalino daw ito. Pero ganun ang ano. TV5 kasi interviewin nyo ako pagka ito ang ano nyo. Para babarahin ko kasi kayo, ito ang problema sa TV5 eh. Sorry sa TV5. Minsan nag-imbita kayo. Pero ito problema ko sa inyo. Kayo nagsasalsala ng istorya. O hindi kayo kumukuha ng opposite perspective. Kung talagang hindi kayo bias, get an opposite perspective. Eh, puro kayo nagsasalsalan eh. Kayo nag-aanuhan ng balita ninyo. Ito. Hindi nyo man lang tinanong sa kanya. Hindi ba mas safe siguro kung sabay kang padaanin? Kasi kung sa NEP, kitang-kita na tatama ka agad kay Marcos yun. Wala man lang gumanon. Ano yung bobo rin yung mga host? Sorry nagtatanong lang ako. Ganun ho ba ka-stupido na ngayon ng mga host at journalist at broadcaster natin ngayon? Ed Lingao? Hindi nyo man lang tinanong yun? Basta nyo na sinang-ayunan yung sinasabi nitong tao na ito? Common sense eh. Bakit mo ipapasok sa BICAM? At bakit ikaw ang kakausap dun sa magpapasok kung ikaw ay presidente? Hindi naman siyang kumausap eh. Saan bang lupalop ito galing? Ang kumausap sa kanya, si Secretary ng DBM, si Pagandaman. At niya nga yung Yusek Bersamin, yung pamangkin na, anak ng pamangkin niya. Hindi direktang si Marcos. Sorry dyan pa lang, malalaman mo na, hindi ko alam kung nagtatanga-tangahan ito o sadyang tanga lang. Hindi niya napanood yung video para sabihin niya kinausap daw ni Marcos. Saan parte doon ng video na kinausap ni Marcos si Saldico? Delegate mo na lang. Pero yung isa ring medyo weird ay yung parang packaging ni Saldico na siya ay biktima. Na siya ay mensahero. Na siya ay hindi principal. Tingin ko mahirap naman paniwalaan. Yan, agree ako dyan. Siya ay fall guy lang. Na siya ay biktima lang. Tingin ko mas madaling paniwalaan na siya ay principal. Pwedeng may ibang mga principal, pero hindi niya pwedeng tanggalin yung sarili niya as a principal. Ganun kasi yung dating eh. Parang ilalaglag mo somebody as the principal. Yan ang pwede mo sabihin yan. Yung bagay na yan. Pwede mo sabihin yan. Di ba? Pero yung isa, napakalabong argumento nun. Tapos ikaw ay hindi. Baka mas maging credible pa yung kanyang testimony kung sabihin niya, I agree with this. This time I agree. Kaya Zaldico, makinig ka. Yung totoo lang, kasi mababasag ka eh. Mababasag ka sa sinasabi mong yan. Na wala ka man lang tinanggap, wala ka man lang kinuha na porsyento, basag ka dyan. Tutoy, basag ka dyan. Ng mga taong kumikriticize sa'yo. So, ang akin lang, tell the whole truth and nothing but the truth. Kaya nga ganun ang pagkano, di ba? Pag sumusumpa ka, tell the truth and nothing but the truth. Lahat. Kasi sabi ko nga sa inyo, ang pagsisinungaling, kahit 90% ay totoo, kung may 10% na kasinungalingan, mayayari ka. Kasi mahuhuli ka. Malalaman na nagsisinungaling ka. Yung 10% na yun, pag kinaligtaan mo yun. Pagka, alam mo yun? Mahirap yun. na yung kanyang role as a principal dito. Tapos, pangatlo, parang napakahalaga ng timing. Diba? Napakahalaga ng timing niyang kanyang testimony. Una, 2 days ago, sinabi niya ni Amy na magte-testify si Saldico. Okay. No? So, ibig sabihin, paano nalaman ni Amy? Politically, magkaiba dapat sila ng political alliances ni Saldico. Ibig sabihin, alam ni Amy na parang bumaliktad na si Saldico. No? Yun yung isang tingin ko na dapat suriin. Ikalawa ay merong mga parating na mga malalaking mobilizations na ang sinasabi. Ito yung sinasabing timing. Kasi laging patapusin na nga muna natin bago ako mag-comment. Iinit na naman ang ulo ko eh. Destabilization component.
So ito ay parang designed as a trigger para doon sa next week, no, para sa next week. So may mga sitwasyon na nagja-jive dito sa timing na ito, no, without undermining yung content ng testimony. Parang ito yung mga humahalo rito, parang medyo magkaroon ka ng counting question mark o maliit na question mark. Bok, let me Maliit just lang naman. squeeze in. You're saying that the timing is not coincidental. Yes. Lalo na sa Pilipinas ay hindi ganun karami ang coincidental. No, Hindi, agree ako na baka tiniming ni Zaldico. But still, it doesn't make it total lie. O masasabi natin, kahit ba itiniming niya, so what? Di ba? Hindi ibig sabihin, kasinungalingan yung sinabi niya. Maaring tiniis niya for a long time. Tangina di ba, sinasabi niya nga, parang ako kasi ang inaano Noong una, sabi, iligtas ako. Tapos ngayon, hanggang kaduluduluhan, pinakita pa yung kulungan ko. Hanggang etong reset, kinasuhan na siya. Di ba? Actually, hindi nga ako pwedeng tiniming. Pero kung babasahin ninyo, titingnan niyo yung mga pangyayari, si Marcos ang nag-timing. Bakit? Bakit kanyo? Sino ba ang nag-press con? Tandaan ninyo, nauna ang press con ni Marcos bago nagsalita si Zaldico. Anong press con ni Marcos? Hindi na kayo aabot ng Pasko, makukulong kayo? Biglaan nga yun As a matter of fact, nagkagulatan doon, kasi may ibang plano daw nanggaling na yun sa bibig ni Auntie Claire. Nanggaling daw sila, may pupuntahan silang supposedly event, si Marcos, pero ang nangyari, bigla nagpa-press con. Something like that. I'm not sure kung nauna event o nauna yung press con. Di ako sure. Pero that day, nangyari yun, biglaan, unplanned yung press con na yun. Doon nag-press con at doon sinabi ni Marcos yung plano niya na ikukulong ganyan. So, it was so certain to the point it was the president who's talking na. Kasi before, hindi siya nagsasalita. Si Remulla, kung sino-sino pa, yung sa ICI. But this time, siya na ang nagsalita. At nakita niya siguro, sa tingin ko nakita ni Zaldico, sandali. Iba na, usapan natin Yun ang timing. Bakit? Bakit kanyo? Kasi nga, gusto ni Marcos maipakita sa INC o maipakita sa mga magrarally ngayong araw na ito, simula, para maipakita, hindi meron ako ipakukulong. Di ba sinabi ko pa nga, hindi na sila aabot ng Pasko. So, sino nag-timing? It was Marcos. Tama, mali. Sa tingin ko, doon nabuisi si Zaldico, ganun. Ako lang ang makukulong. Hindi pwede yan. Sasabihin ko na ngayon. At the same time, bakit ibinalik yung Blue Ribbon? Mantakin nyo nagpahinga yung lintik na Blue Ribbon, nagdrama-drama pa yung si Lacson. Tapos biglang ibinalik. Friday, bago mag-rally-rally. So, sino gumawa ng timing? It was not Zaldico. At dapat, magsasalita doon si Zaldico, di ba? Yun nga yung surprise witness supposedly. Pero hindi siya pinayagan, kaya nilabas niya na yung video. So, it was not a timing na ginawa ni Zaldico. He was pushed to the limit na sandali, ako na to ako lang to, hindi pwede. Hindi pwedeng ako lang. Sama-sama tayo sa impyerno. Totoo yun, sa tingin ko ganun na nangyari na parang hindi, lugi naman ako dito, nangayayat na nga ako dito. Mantakin mo, ito lang ang nagpunta ng ibang bansa na nangayayat. Si Boss Dada pag nagpupunta ng ibang bansa yan Buti na lang ngayon meron na siyang kaya pumayat na. Pero nung galing sa Europe yan, naku po, kataba niya pagbalik dito Kasi alam mo naman mga pagkain nun, malaki yan talaga Si Zaldico lang ang nangayayat. Nangayayat na nga ng todo-todo. Tapos siya lang ang mananagot. Ako lang may kasalanan. Hindi pwede yun. So, hindi tiniming ni Zaldico sa tingin ko Pero posible yung sinasabi nito, pero sa tingin ko, hindi niya tiniming yun. Talagang tinulak lang siya doon sa dulo at napuno na yung tao na bakit ako lang. Hindi pwedeng ganun. Damay-damay na. Ito ay by design. Kaya dahil sa ganyang klaseng timing, parang nakadesenyo yan to have an effect, to be a trigger towards something na pinag-uusapan nyo yata sa Storycon at saka sa Safe House na ang tawag yata ay destabilization. Ayan, tuloy natin. Kasi importante ito sinasabi niya medyo minaliit ng konti itong INC.
Ako, di ako papayag. Kung ako taga-ANC, hindi ako papayag na tila minaliit kayo. You made mention kanina of the timing is a bit suspect, that it might be a trigger, if I'm getting you right, it might be a trigger for a move towards this destabilization, especially in light of what is expected to be a large mass action, possibly 3 days, starting this weekend. What are you hearing? Are we looking at things moving in that direction starting from here? Well, a few days back, parang merong mga chismis na baka maging 1 day na lang, which is practically a retreat from the original plan na 3 days. At kung 3 days, mas malamang uprising yan. Kung 1 day, mas indignation rally yan. Kaya ngayon, mukhang wala na yung 1 day na yan. Mukhang yung mangyayari next week ay either 3 days or more. No? Or more. Oo. So, itong alleged expose ni Saldico at itong magiging 3 or more days na rally next week are meant to trigger something. No? Are meant to trigger something. No? Pero for now, I doubt kung merong matitrigger na withdrawal of support or destabilization ng military. For now, kaya for now, itong expose is an expose at ang matitrigger niyan ay yung rally next week. Pero I doubt for now kung makaka-trigger siya ng something else like a withdrawal of support. No? Pero alam mo naman sa Pilipinas, things can change almost overnight. Katulad nitong nangyari today. Actually, Ronald, no, meron pa nga yung rally on November 30 at mas malaki yun. There are still 2 weeks to go. Mas malaki yun, te? Nakita mo ba yung rally ng September 21 at yung rally ng INC? Remember yung rally ng INC noon? Sila pa lang yun. Nakita natin, milyon-milyon na yung nandoon. Yung September 21, di nga umabot ng 1 milyon yun. Tapos sasabihin mo ngayon, tingnan ninyo kung gaano nila minamaliit yung rally ng INC, Sasabihin nila ngayon, mas malaki daw doon sa November 30 kasi yung mga nagsama-sama doon, mga dilawan, pinklawan. Tingnan nyo, yung Catholic Church, babanggitin pa dito, at saka yung mga komunistang terorista. Yan, totoo. Babanggitin yung antay ninyo. Oh. Pero in reality, sinong mas malaki? Eto, baka magulat kayo mamayang gabi, ngayong araw na to. INC, 3 days yan. Tinanong ko doon sa isa kong kakilala kung bakit 3 days Kasi hindi daw kayang sabay-sabay na pagsamahin. Dahil sobrang dami daw talaga ng INC. Yung dati, hindi pa yun. Kulang pa daw yun. So talagang marami. At ngayon, sabi nga hindi lang ho ito, isang relihiyon. Marami daw ho ito. Sabi nila may KOJC, sabi rin nila meron din daw JIL. Kasi ginipit na rin si Villanueva di ba? So sabi nila, gano'n, I really do not know. Pero dito mo makikita mantakin mo, Gigi Delana. Nandyan. Pupunta dun sa EDSA. Yung isa pa, naku po, idol ko rin yung Bisaya na yan. Yung yung kumanta nun, kilala niyo yun? Ha? Si Elias TV. Ito ba si Elias TV? YouTube channel ba ito? Hindi, biro na. Kasi parang Boss Dada TV. Hindi. Totoo. Kaya nga ako pupunta doon, gusto ko makigan. Totoo. Kaya sigurado ko, dagsa ito. Ha? Kaya, naku po, yung mga pupunta sa EDSA, punta na tayo, magsama-sama tayo. Walang kulay ito, hindi, wag na natin sama yung mga makakaliwang terorista. Basta wala na yung kulay ito, kung talagang against ka sa korupsyon, sama-sama tayo dito. Kahit hindi ka DDS, hindi ka pure DDS, okay lang, sama-sama tayo. Anong reliyon mo, kahit Katoliko ka pa, kung ano man, Muslim, kasi may mga Muslim din na nagbayag na yung mga imam ba yun? Sorry, di ko po kakabisado pasensya na kung nagkamali ko. Yung head down ng imam yun na para nakita ko sa isang balita. Nagpahayag ng todong suporta rin. So sama-sama talaga dito. Tapos sasabihin nito, ay mas malaking sa Terte. Umaliitin ninyo Tingnan natin. Towards that rally. Pero sinabi mo sa Facebook, sabi mo, kapit mga kababayan, brace yourselves, be very vigilant. November is shaping up to be an extraordinarily turbulent ride. So what can we expect in the coming days and weeks? Well, yung November 30 will continue. Nationwide yan. At very active yan yung Catholic Church.
no, na hindi kasama dito sa 16 to 18. Ikalawa, tuloy yung rally sa 23 sa EDSA Shrine, anniversary Christ the King yan, no? Activity na ina-approximate yung November 30. Pero ang tingin ko ay itong mga forces na ito ay baka magkaroon ng earlier mobilizations. No? Dahil nga dito sa drama, dahil dito sa nangyayari ngayon. No? Kaya hindi ako mabibigla na sometime next week ay magkakaroon din ng mobilization. Itong mga nagpaplano ng November 30 at November 23 na yes, dapat parusahan ng mga korap, yes, dapat isoli yung ninakaw, pero no to a military junta. Yan yung message nila, no? Sa November 30, November 23, at possibly within the week. Next week. Okay, I mean, I apologize, but I have to stick in one more question before we let you go. Why do you say that you Apology doubt? accepted. Okay. Well, why do you say you doubt that this will trigger anything? When at the same time, you're also saying na baka hindi na 1 day, baka 3 days na yung rally or more. Kumbaga, humaba pa lalo, which makes it a little bit more alarming. Yeah, dahil una, nag-loyalty check kanina yung armed forces Okay. led by General Browner. Second, alam naman natin a week before na parang nag-hesitate yung mga possible military plotters dahil nga sa statement or dahil sa tawag dito, dahil sa pressure ng Catholic Church. At ikatlo, yung diplomatic community. Pero, Talagang diin na diin. Para bagang minamali talaga nila yung yung rally ng INC. Diin na diin sila doon sa rally ng Catholic Church na sila. Sige, tingnan natin, maliitin ninyo. meron silang direct at saka indirect pressures dito sa laban sa isang military junta. Well, I think yung ganyang klaseng pressure is holding. For now. For now, it's holding. Kaya I doubt kung magkakaroon ng military component or a withdrawal of support itong mga rallies na ito kahit mahigit 3 days. 3 days. Okay. No? Dahil yung pinag-uusapan natin last week, I think ko still holds. Okay. Na ayaw nila yung i-install, ayaw nila yung possible influence ng ating invader sa West Philippine Sea, which is Our bigger China. neighbor. Nax naman. Slight yung panat mo, brada. Ayaw daw nila yung i-install at ayaw nila yung parang influence from the West Philippines, yung invader natin. So parang yung sinasabi, ayaw ng military kay BP Sara Duterte dahil sa maka-China ito. Parang ganun eh. Ayan yung tawag na mind conditioning. Mina-mind condition niya yung mga military na ganun si BP Sara Duterte. Si BP Sara Duterte ay isa pong pro-Pilipino. Ayaw niya kaya nga niya ayaw, sa tingin ko kasi narinig ko naman sinabi niya pro-Pilipino siya, hindi siya kakampi sa China, hindi siya kakampi sa Amerika. Yung kapakinabangan ng mga Pilipino, doon siya. Eto naman, napaka-obvious. Galawan nito, halatang pangpinklawan. Okay, I get you there. Pero, Bok, you do remember na as far as loyalty checks go, nobody ever admits that they're going to be disloyal when they do a loyalty check. Yes, kung wala yung context ng simbahan, kung wala yung context ng diplomatic community, no, ay pwede mong sabihin na, pan lang yan, plastikan lang yan. Pero dahil nandun yun, nakakadagdag siya dito sa loyalty check na ginagawa. Mas nagiging credible yung loyalty check na yan. No? Okay, Bok, maraming salamat Tama ka na. Again, maraming options are on the table. Diba? May nagpo-post ng snap election, no? May nagpo-post ng succession, may nagpo-post na junta, may nagpo-post na status quo. So maraming possibilities next week.